Samantala, ikinagulat naman ng Malacanang ang ulat ng umano'y kasama ang Pilipinas sa 17 bansang blacklisted ng France dahil sa foreign aid probe. Dahil ito inihag ng palasyo na makikipagtulungan ng Pilipinas sa Pransya sa investigasyon ng naturang issue. Narito ang report ni Julius Disamburun. Ikinagulat ng palasyo ng Malacanang ang pagkakasama ng Pilipinas sa mga na-blacklisted ng bansang Pransya. Kasama natin ang 16 pang mga bansa gaya ng Switzerland, Botswana, Brunei, Nauru, Guatemala, Lebanon, Panama, Costa Rica, the United Arab Emirates, Dominica, Liberia, Trinidad and Tobago, and Vanuatu sa foreign aid frauds. Ayon sa mga ulat, hindi umano tumulong ang mga bansang nabanggit sa investigasyong isinasagawa laban sa pandadayang nagaganap sa ibinibigay na tulong ng ibang mga bansa kaugnay ng nilang bangko upang makatulong na ipamigay ang mga development funds. Ang foreign aids ay mga tulong na nagmumula sa mga mayayamang bansa at ibinibigay sa mga papaunlad pa lang. Ito ay maaaring sa paraan ng capital o technical assistance para suportahan ang kapakanan ng sibilyan o maging sa militar. Sa pahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, inaalam nila ngayon ang iba pang mga detalye ukol sa ulat na ito at paglilinaw kung bakit napasama ang ating bansa sa mga blacklisted. Dagdag pa ng palasyo na hindi umano patas ang inilabas na listahan sa pagitan ng mga bansang ito. No transparency, ika nga. Nakakapagtaka ding ang mga mahirap at papaunlad na bansa ay nakasama sa mga pandadaya bagkus kung iisipin ay ang mga ito pa ang nagiging biktima. Ilan sa mga anggulong tinitignan dito ay ang mga ibinibigay na donasyon ng ibang bansa, maging ang pagtanggap ng ilang non-governmental organizations. Maaalalang nagsimula ang mga ugong-ugong ng maging laman ng balita, ang umano'y sekretong isiniwalat ni dating Budget Minister Jerome Kahuzak na hindi malinaw kung ano talaga mga ito. Si Kahuzak ay isang opisyal na nakatalaga para sugpuin ang investigation. Dahil dito, patuloy na makikipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon para linawin ang buong katotohanan at kumakalap na din ng iba pang impormasyon si Finance Secretary Cesar Purisima para maging basihan ng inilabas na blacklist. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Disamburun.